Gusto ng pilitan si Florante at idinala na siya sa madilim na gubat at idinapos sa puno ng hiyera. At si Florante ay iniwan sa gubat. Diyos ko! Anong uri ng kalupitan ng parusang ito? Sa magdamag na di halos na malayan ni Florante, isang pikit man ay di makatulog. Sa kabila ng nangihinang katawan, ay pinipilit pa rin makatakas, subalit wala siyang magawa. Samantala sa kabilang panig, isang gerero ang... Napakadilim ng gubat na ito. Dito muna ako magpapalipas ng pagod. Sino kaya iyon? Sandali lang. Humihingi ng tulong. Nasa panganib siya. Sino ka? Ang kasultan mo ay nagpapahiwatig ng Moro. Huwag kang matakot. Ligtas ka na sa panganib. Oo, isa akong Moro. Nakaawin ng iyong lahi. Ngunit sa pagkakataong ito ay isa rin akong tao na may puso at damdamin. Walang anuman iyon. Mapanganib ang puok na ito. Humanap tayo ng ligtas na puok. Heto, may pagkain pa ako. Kumain ka na. Alam kong gutom na gutom ka na. Maraming salamat. Naging palagay ang loob ni Florante sa girerong Moro. Nuubos niya ang tinapay at nakatulog. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Babantayan kita magdamag. Sa pangambang baka masila ng mabangis na hayop, binantayan ng Moro si Florante hanggang ito'y magising. Hindi ka natulog. Kay buti mo. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Kaibigan, maaari mo bang sabihin kung ba't nakaganito ka? Kaibigan, ang pangalan ko ay Florante. Makinig ka sa akin. Isasalaysay ko ang aking buhay mula pagkabata. Isinalaysay ni Florante ang kanyang buhay, mula pagkabata hanggang lumaki, ang mga nangyari sa kanya at kung paano siya nakapunta sa gubat. Ha! Isang Bertes! Yan ang nalaman sa'yo, Limaw? At anong nangyayari dito? Ha! Nasa puwersa! Ang aking anak! Mabuti na sa mabuti kang kalagayan. Salamat na rin narito ka para maging ligtas siya. Salamat na hindi ka napahamak. Halika, dali natin siya sa kanyang ama. Ama, narito po pala kayo at napansin ko ang iyong pagkabalita. Durante anak, napag-isip-isip ko na napapanahon na upang tumupras ka ng karunungan. Ang Aginas ay bantog sa mga mahuhusay na guro. Isa na rito ay si Antenor na siya mo magiging guro. Paano ang aking ina? Di yata't magkakawalay ako sa kanya. Batid ko ang pagmamahal na inukol sa iyo ng ina. Subalit kung tayo'y matatangay sa kalungkutan, sanhi ng ating pagkakalayo, ay hindi mo matatagpuan ang tagumpay. Yan ang dahilan kung kaya't dapat nating pagtisan ang lahat. Ang kapangyarihan ng luha ay dapat nating pawalang kapuruhan. Magagalak ako sa iyong pagdating, Florante. Ngayon din po ang sumasa puso ko, Maestro. Mula ngayon, kayo ng lahat ang aking kaibigan. Ako nga pala si Florante. Asahan mo magiging matalik mo akong katoto? Wala yata si Adolfo. Nariyan lamang siya. May ginagawa? Oh, Adolfo! Adolfo Florante. Florante Adolfo. Kababayan mo sa Albania at ang anak ni Conde Sereno.
kinagagalak kitang makilala. Ako nga pala si Adolfo. At di nagkabulang kanilang sapanta. Pagkalipas pa ng ilang taon, ay si Florante na nga ang kinikilalang pinakamarunong sa paaralan. Ang pangalan niya ay naging bulaklak ng dila ng mga tao. At pagkalipas ng ilang buwan, ang paaralan ay nagtangi ng isang araw ng kasayahan. Ang ating paaralan ay magkakaroon ng pagsasadula hango sa buhay ni Reyna Yumasta. Durante, papel ni Diocles ang gagampanan mo. At Menandro, papel naman ni Yocasta. At nang dumating na ang pagtatanghal ng dula, ipinakilala ang pangunahing tauhan ng kasaysayang si Florante. Mabuhay si Florante! Mabuhay! Magpakabusog ka na sa puri, Florante. At katapusan mo na! Magsisimula na ang dula, kaya lahat pumesto na. Ikaw na umako ng aking kapurian. Harapan ka mamatay. Mamatay ka! Bitaw mo yan, traitor! Ano nangyayari dito? Adolfo, bakit tinangka mo patay ng iyong kababayan? Sa kampanya, Adolfo! Naharapan siya mawala. Pagka siya umako ng aking kapurian. Sa kang habang, ulupong at sakim. Patayin si Adolfo, patayin ang habang. Sa muli natin pagtatagpo, titiyakin ko, magtatagumpay ako. Titiyakin ko, Florante. Titiyakin ko. Ang buong Atenas ay nagilalas sa katampalasan ni Adolfo. Hindi masama na isang tao ay magkaroon ng matayong na layunin. Ang masama ay ang tamuhin niyang katuparan niyon sa kapisalan ng kanyang kapwa. Kahanga-hangang niyong ginawa, Menandro. Isang magandang halimbawa ng pagkabayan. Ipagpatawad niyo po ang aking mga abal. Gusto po kayo kahit ipinili ng Albania para kay Francis. Narito po ako. Yan ang katotohanan, anak. Pumanaw ng iyong ina. Hindi ko na ito ipinaalam sa iyo noon upang hindi na masira ang iyong pag-aaral. Ang iyong ama, Duque Briseo. Anong nakasulat sa liham, Florante? Anong mga kamina? Ma! Payo hindi yan! Nakasan mo ang iyong loob, Florante. Nagkikiramay kami sa kalungkutan mo, Florante. Paraan pa ng 2 buwan, dumating ay kalawang liham ni Duque Briseo. Pinauwi na ako, mahal kong guro. Nasa daungan ng sasakyan. Tandaan mo, Florante, sa iyong pagbabalik sa Albania, may naghihintay sa iyong kalaban. Ang paghihiganti ni Adolfo ay pakaingatan mo. Salamat sa iyong paggugunita. Siya nga pala, Menandro. Hindi ba gusto mo sumama sa akin? Ang pasya lamang ng aking amaing ang kailangan nating hingin. Hindi na hinintay ni Antenor na tanungin siya ng 2. Noon din ay pumayag na sumama si Menandro kay Florante. Nang sila'y makarating sa kaharian ng Albania ay... Duque Briseo, narito po ang iyong anak na si Florante. Ama ko. Ama, di ko akalain na ganito para kapait ang pagkikita natin muli. Sa wakas, Florante, at nagbalik ka na. Anak, sinubok tayo ng tadhana. Marahil nga, Ama. Ama, may papakilala po ako sa inyo. Nabalitaan ko na ang lahat. Sa kang tunay na kaibigan, Menandro. Balat darating ang araw at makagaganti rin kami sa iyo ng aking anak. Ang kaliitan ko po ay handang maglingkod para sa inyo. Duque, narito na po. Galing na po ako sa kaharian ni Haring Briseo na siya nagsabi na narito kayo. Aalis na po. Anong sinabi, Ama ko? Ito'y galing sa iyong ninuno na siyang monarko sa Cortona. Kailangan niya ang tulong ni Haring Linceo na kubkob na mga kaaway na Moro sa pamumuno ni General. General Osmalik. Hindi nag-aksaya ng sandali ang mag-ama. Noon din ay nagsadya sila sa palasyo ni Haring Linceo at nang magkaharap sila ay... Mabuti at nagsadya ka agad sa akin.
Ang Crotona ay nangangailangan ng ating tulong. O Duke, sino yung binatang kasama mo? Siya ang aking bugtong na anak na kagagaling lang sa Atenas. Haring Juan, pagutosan po ninyo ako. Mabuting pagdating. Mula ngayon, ikaw na ang halal kong general ng aking upo, Florante. Narito na pala kayo, Ama. O Laura, anak ko. Sa kagustuhan na rin ng hari, ang magandang si Laura ay nakaumpok nila sa pag-uusap ngayon. Kakaibang nadamdamin ang nadama ni Florante. Halos litong-lito at dituwid pagsalita si Florante. Napakaganda niya. Ano kaya itong nararamdaman ko? Pag-ibig na ba ito? Kay kisig na binata, sino kaya Di siya? mapawi ang kanyang kalungkutan dahil malapit na ang digmaan at hindi pa rin siya nakapagtatapat ng kanyang pag-ibig sa kanyang minamahal na si Laura. Nang minsang hindi sinasadyang magkita ang dalawang nag-iibigan. Anong hiwaga ng pagkakataon? Di ako makapaniwala na humihinga ako sa mga sandaling ito. Nalalaman kung saan nilang iyong kalungkutan, Florante. Ipinagluluksa mo ang pagparo ng iyong ina. Hindi yun ang dahilan, Laura. Ang kalungkutan ko ay nagsimula nung kita'y makilala. Kung gayon, ikinalulungkot kung una natin. Hindi mo ako naunawan, Laura. Ang aking kalungkutan ay sanhi ng damdamin na inuukol ko sa iyo na hindi ko mapahayag. Subalit, sa pagkakataon ito, ikamamatay ko kung di mo malaman na inibig kita. Laura, mahal na mahal kita. Nais na lumisan kang matulog, Florante. Ako, sapat ng mga luhang yan para masabi ko na ako ang pinakamapalad sa daigdig. Lumakad ka na at umasa ka, napapatnubayan ka ng aking mga dalangin. Pag-ibig ay sandigan ng aking tagumpay. Kinabukasan, ang hukbong patungo sa Crotona ay handang-handa na. Ang mga kawal at si Florante kasama si Menandro ay tumungo na sa Crotona. Yan ang Crotona, Menandro. Kailangan masipaganda na tayo. Gawin natin bigla ang pagsalakay upang malito ang mga kalaban. At gaya ng kanilang plano, tila limbas na nagsilakay sina Florante at Menandro. Sa marahas na pagdaluhong ni Florante, ang mga Moro ay nagulo at hindi matutuhan ang gagawin. Nakipaglaban ang lahat hanggang magtapat sina Florante at Usmalik. Ako ang inakanan mo. Magpakatatag ka na, mayabang na general. Ikaw pala ang sinasabi mo, Usmalik. Masusubukan ko na ang tapang mo. Bumalik sila agad sa palasyo ng Namamaligmata ba ako? Ang matawat na Moro ang nasa taas ng palasyo ng Albania. Nasakop ng mga Moro ang Albania. Di lang may kasama silang babae, general. Hindi ko gaano maninag. Diyos ko, si Laura nga. Si Laura nga, Florante. Mamamatay kayong lahat sa ginawa nyo. Ah! Pagkawalan niyo ako! Pagkawalan niyo ako! Pagkawalan niyo ako! Magandang gabi. Inutil na general. Kamusta naman sa iyong kwarto? Maganda ba? Adolfo, bakit? Paano? Bakit nasa iyong sentrong korona? Taksil ka! Paano mo ito magagawa sa sarili mong bayan? At nasaan ang aking ama at ang hari? Florante, Florante. Kawawa ka naman at nahulog ka sa aking bitak. Alam mo, pinugutan ko lang naman ang iyong ama na hari ng Albania.
sapagkat hindi sila karapat-dapat mamuno dito sa Albania, mga walang utak. Pagkawalan mo ako, pagbabayaran mo ito ng mahal, Adolfo. Ngunit hindi ko lubos na maisip kung paano naging hari ang isang duwag. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Tumahimik ka! Ang sakit! Bitawan niyo ako! Tumahimik ka! Bitawan niyo ako! Pagkawalan niyo ako ngayon din! Tumigil ka! Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa akin! Tumahimik ka! Yeah! At sa tuwing maalala ko si Laura, ay halos mawalan ako ng diwa. Masalimuot pala ang pinagdaanan ng iyong buhay, Florante. At sa maraming digmaan, sinungan isa na si General Osmalik sa aking nagapi na ayon sa balita ay siyang pangalawa sa tapang ni Aladdin. Huwag ka maniwala sa mga balita. Sakaling totoo man, ay maraming dagdag. At ayon pa nga sa balita, ay walang kasing bangis si Aladdin. Yayamang natalos ko ang aking buhay. Pakinggan mo naman ang aking kapalaran. Ikaliligaya kong mabatid, kaibigan. Florante, ang Aladdin na iyong binabangkit na bantog sa Persya ay ako. Ikaw? Oo, Florante, ako nga si Aladdin. Nakatulad mo, isa ring sawi. Di yata't ang kaharap ko ang kilabot ng mandirigma ng Persya. Ang akin namang kasawian ay dahil sa aking amang sultan na si Ali Adab. Siya ang umagaw sa mahal kong si Flerida. Isinalaysay ni Aladdin ang ilang bahagi ng kanyang kahapon kay Florante, pati na rin ang dahilan ng alitan nilang mag-ama. Samantala, sa kabilang banda sa Etolia, Bitawan mo ako, Adolfo! Halika dito! Bitawan mo ako! Malinaw ka! Magiging akin pa rin. Tulong! Tulong! Mo siya nilalang, isa kang halimaw. Ito ang nababagay sa'yo. Maraming salamat, Florida. Maraming salamat, Florida. Kundi dahil sa'yo natuloy na ni Adolfo ang kanyang masamang balak. Ako nga pala si Laura. nagpalagayang loob ang dalawang dalaga at sanhi na rin ang pangyayari. Isinalaysay nilang pareho ang kani-kanilang karanasan bagong pagkakataong iyon. At nang gabing iyon, ay nilisan ko na ang Persya at nilakbay ang madilim na gabi. Hintay, wala ka bang narinig? Oo nga, tara, pakinggan natin. Subalit sadyang hindi ko matanggap ang pag-ibig ng sultan. Ninais ko pang magpakamatay, ngunit paano si Aladdin? Hanggang sa maisipan ko ang tumakas. Nilandas ko ang kaparangan at kabundukan hanggang marating ko ang kagubatan at Isa ka rin palang sawing nalayo si iyong tunay na minamahal. Di yata't si Laura ang narinig ko. At kasama niya ang mutya kong si Flerida. Laura! O aking Laura! Flerida! walang pagsidlan ng galak ang apat sa kanilang muling pagtadagpo at ang madawag na gubat na iyon ay naging paraiso. Sa gitna ng pananabik sa muli nilang pagkikita, ikinwento ni Laura ang mga nangyari sa Albania habang siya ay nakikipagdigma sa Etolia. Ang hindi nakaligtas sa matalas na pandinig ni Aladdin ang... Teka, sila mga yabag ng kabayo ang mga iyon. Oo nga, dali. Masipagkubli na tayo. At mula sa kanilang pinagkukublihan ay ito ang kanilang nakita. Teka, tila namumukhaan ko ang nauna. Oo nga, si Menandro! Menandro! Oy, Menandro! Florante, o kaibigang Florante, akala ko hindi na tayo magkikita. Menandro, salamat sa pagdating niyo dito. Isang sulat ang natanggap ko mula kay Laura. Doon ko nabatid ang patibong ni Adolfo para sa'yo. Sa kasalukuyan, itinakas ako sa palasyo. Nang itakas ako ni Adolfo sa gubat at doon ko naman nakilala si Flerida na siyang nagligtas sa akin. Maganda ang pagkakataon ngayon dahil wala nang niligalig sa bayan ng Albania. Menandro, Florante. Ibinyagan ko kayo sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kayo
ay ganap ng Kristiyano. Nagsimula na ang kasal. Sa kapangyarihang nakapaloob sa akin. Kayo ay ganap na mag-asawa. Di naglipat araw ang dalawang puso ay pinagtali. Sina Florante at Laura, Aladin at Flerida. Pagkatapos ng malaking piging sa palasyo ay nagpaalam na sina Aladin at Flerida. Paalam na Florante at Laura, hanggang sa muli nating pagkikita. Sana pagpalain kayo ni Bathala. Paalam, Aladin, Flerida. At si Florante at Laura ay naging uliran sa pamamahala ng kaharian. Malaki ang isinulong ng Albania. Magbuhat noon ay di na humiwalay sa kanila ang kalagayahan. Grabe SM accessory. Laura! Suka nga dyan. Excuse me nga. Mahal na mahal talaga kita, Aladin. Okay ka lang? Uy, pamangkin ko si ano? Ah. Si Flerida. Si Flerida, meet my babe. Yeah. Are you this sweetheart? Hindi nyo pa nakikita. Ito ay kami ay tindahanan na. Talaga? Bakit? Oh. Paano? Pero ikaw yung dapat partner ko nito. Paksinan mo rin ako. Sige, babay na. Sige na. Bye. Bye! Isa pa yung puno. Okay, bye guys. Laura! Walking Laura! Flerida! Walang pagsidlan ng galak ang apat sa kanilang muling Tapos? Papasakin ka na ngayon. Dali na. Kailangan niyang tulong ni Haring Linceo. Nakubkob na. Min! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako ngayon din! Bitiwan mo siya, nilalang. Isa kang halimaw. Ito ang nababagay sa'yo. Ito ang nababagay sa'yo. Ikaw na umagaw ng aking kapurihan. Karapat ka mamatay. Mamatay ka! At ng gabing iyon ay... Wala na ang mahal kong ina. O mabahagi na langit. Ang iyong ama, Lucky Pristeo. Ano yun?